Prigozhin, patay na. Barangay at Sangguniang Kabataang Elections, kasado na. At 9-line, naging 10-line. Kumusta, Avorme? Ako nga pala si Avor Joseph. Welcome to News Item Worthy Recap Weekly Edition number 14. Ang pagbubuod ng mga ulo ng mga balita sa episode na ito ay para sa ika-27 ng Agosto hanggang ika-2 ng Setyembre 2023. Kaya maganda na for the blazing selective summation. Ito ang nanaig na balita noong linggo ika-27 ng Agosto 2023. Yevgeny Prigozhin patay na. Kinumpirma ng Kremlin authorities ang pagkamatay ng Chief of Wagner Group, isang paramilitary guns/militia for hire, matapos bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano ilang kilometro sa gitna ng Moscow at St. Petersburg. Si Prigozhin ay tinawag ng masa at international community bilang Putin's chef, dahil siya nga nooy may-ari ng isang restaurant sa Russia na malapit kay Putin at sa Kremlin. Ang pagkamatay ni Prigozhin ay eerily long after matapos ang kanyang palpak na rebelyon at kudeta sa Russia's Minister of Defense na extension ni Putin. Sure, hindi siya open na nagalit kay Putin, pero parang si Putin na ang kanyang kinalaban. Makikitang napahiya si Vladimir Putin dahil ang kanyang gun for hire na si Prigozhin ang tumutok sa kanyang syudad at seat of power. Well, how to turn tables. Nagmistulang mahina ang Kremlin dahil sa kanyang attempted kudeta na dangerously close without much conflict sa capital of Russia. Ang pinaka nakakapagtatakang tanong ay hindi kung bakit siya namatay, may nagpapatay ba sa kanya, o kaya na may sinong nagpapatay sa kanya. Ang tunay na tanong ay bakit ang tagal niya pang nabuhay. Matapos niya ipahiya si Vladimir Putin sa local at international stage habang ito'y nagsistruggle na lumaban sa Ukraine na ngayon lagpas isang taon na ang bakbakan, bakit noong nakaraan lang siya namatay, di ba? Ang weird. Samantalang madali at mabilisan lang ang pag-aasasina sa kalaban ng mga ito. Bakit ngayon lang? It's not like we'll doubt kung sino man ang pumatay sa kanya. Or malay mo, talagang nag-malfunction lang ang kanyang personal airplane. Kasama niya rin sa mga namatay ang kanyang right-hand man, integral sa war on Ukraine or special military operation. O kaya na may ang Ukraine ang mismong nagpapatay sa kanya. I mean, yun lang namang dalawa ang option. I'm not alleging anymore. Ito ang nanaig na balita noong Lunes, ika-28 ng Agosto 2023. Paghain ng COC para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections, kasado na. Nag-umpisa na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga aspiring mangungurakot manlilingkod ng lokal na pamahalaan in the community level. Ayon sa COMELEC, sumatatal na aabot sa 700,000 positions ang up for grabs simula sa mga barangay chairman, kagawad, SK chairman at SK kagawad. That also means na ang barangay natin ay may chance magkaroon ng reshuffling. I mean, 5 taon na sila sa posisyon. And it's not like the alternatives would be any better. Meron tayong higit 42,000 na barangay sa Pilipinas with varying degrees of size at population. Lalo na sa Maynila, sa bandang Tondo, ang daming barangay. Sheesh! Maliit naman ang sinasakupan. Pwede ba natin repasuhin ang sistemang ito? I mean, reform, please. 84,054 positions para sa mga barangay at SK chairperson, kasama na ang 568,378 para sa mga miyembro ng Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan. Napaka-burokratiko at vulnerable ang ating pinakamaliit na lokal na gobyerno. Dahil dito nagkakaroon tayo ng mini dynasty sa ating mga munting komunidad. Parang autocrash ang pamamalakad dahil sa parehas na sistema natin noong tayo'y nasa ilalim pa ng mga Espanyol. At kahit ngayon, madalas ang mga noble people o prominente at mayayaman ang nananalo, pati na ang mga may estado sa komunidad. Ang tawag natin noon sa mga punong barangay ay mga cabeza de barangay, galing sa mga prinsipalya. Isa sa mga racial caste system ng mga Espanyol at Pilipino para magkaroon ng dibisyon ng trabaho, at kung ating makita sa ngayon, halos walang pinagbago sa pamamahala. Dapat natin bawasan ng mga barangay personnel, lalo na yung mga kagawad ng barangay at ng Sangguniang Kabataan. Ang dahilan kung bakit mayroong mga kagawad at barangay ay para magkaroon ng legislatura na ibabalanse ang ehekutibong sangay ng komunidad, which is the barangay chairman. Pero madalas, crony ito. Hindi bumabase ang mga tao sa kanilang mga nagawa, plataporma at ehemplo sa komunidad, kundi sa kung sino ang kanilang kasangga. Can
Can you blame them? May 7 kagawad sa isang barangay at 7 sa sangguniang kabataan. May napakarami. Bawasan ang mga kumukubra at nangungurakot sa ating mga barangay. Ang prinsipyo ng pagbabalance ng power ng mga kagawad, which is the legislatura, at punong barangay o mga ehekutibo ay hindi masasalamin sa mga barangay. Dagdag isipin lang naman yan, lalo na kung pipilitin natin ang ating mga kababayan na maging politically aware hindi lang sa national, pati sa local government. Napaka-low stakes nito. So, why bother? Although, low-key, napaka-high stakes din niya because of the bottom-up approach of the barangays. Bawasan natin ang mga kagawad. I mean, it's not like may ginagawa silang substantial, kundi ang kumubra ng sweldo at impluensya sa kani-kanilang barangay. Reform naman dyan. Ito ang nanaig na balita noong Martes, ika-29 ng Agosto, 2023. Balik Eskwela 2023. Naitakda ng DepEd ang pag-uumpisa ng klase noong Agosto 29. Ayon sa DepEd, nairaos ng maayos at ligtas balik eskwela ang humigit kumulang 20 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan. Ngunit I think obvious naman ito, kulang pa rin ang ating mga pasilidad upang ma-accommodate ang milyon-milyong estudyante ng mga pampublikong paaralan. Grabe, kung nabawasan nga lang ang mga confidential funds at na-relocate ang mga funds sa mga substantial at konkretong programa ng gobyerno, I mean at the very least, mababawasan ang mga hinaing ng mga mag-aaral na nagsisiksikan para mga sardinas na may kasamang ginigisang sabuyas. Especially at ngayon, may extrang budget pa sila para sa mga confidential funds. I mean, kahit nasa DepEd. Saan mo gagamitin yon? Nakita ko yung isang tweet ni Inday Sara na nagagalit sa Makabayan Block after they inquire on the confidential funds and the budget increases ng OVP at ng DepEd. Especially sa confidential funds. Basically saying na bakit tinututulan ng Makabayan Block ang pagsiserbisyo ng OVP? Ang tanong, may sineserbisyo ka ba? It's not like may ginawa ka para i-construct ang matatag curriculum. Bakit ka ba nandyan? We have a long way to go in creating a safe space para sa ating mag-aaral. Tandaan natin na sila ang pag-asa ng ating bayan at ang pag-i-invest sa kanilang edukasyon at kaligtasan ay lagi nating dapat pakatandaan. Sila ang maghahalal ng mga pinuno sa susunod na henerasyon. Huwag natin silang hayaang maging katulad ng mga botante ngayon na madaling napapaniwala sa mga haka-haka, turuan ng critical thinking, obedience at patriotism. Naalala ko tuloy noon ang aking proposisyon. Alam naman nating hati ang shift ng mga pangumaga at panghapon na estudyante. Kung sobra pa rin ang mga ito at overwhelming sa ating mga guro at pasilidad, pwede pa natin hatiin ang mga pangumaga at panghapon sa face-to-face at online classes. At least that way, mababawasan ang epekto ng overcrowding sa ating mga silid at maaari pang mapabuti ang pag-aaral. Tignan nyo na lang yung deep dive ko doon sa aking Abandoned Thoughts LOL series, which I probably won't make another one. Ito ang nanaig na balita noong Miyerkules, ika-30 ng Agosto, 2023. Tributo para sa legendary broadcaster Mike Enriquez. Isang malaking dagok sa ating mga Pilipino ang pagkamatay ng isang veterano at patikang mamahayag na ating nakilala bilang isang matinik na broadcaster at investigative journalist na si Mike Enriquez. Siya ay isang haligi sa ating news, media at political landscape na nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Siya ang laging nakikita ng mga sumusubaybay sa GMA7 Saksi at 24 oras simula umaga hanggang gabi. Bagamat siya'y tuluyan ng alam ng mapayapa at aking ino-offer ang aming condolences sa kanilang pamilya, hindi lang tayo dapat maging malungkot sa pangyayari, kundi maging masigasig at ipagmalaki ang kanyang legacy at impact sa buhay ng bawat Pilipino. He will be missed and celebrated. Siya isang inspirasyon at ilaw ng mga binulag, bibig at mikropono ng mga pinatatahimik at tenga sa walang dumidinig. Walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Ayan ang mantra na tumatak sa ating mga Pilipino. Ang aking hiling lamang ay ma-embody natin ang espiritu ng pagtatalakay at critical thinking sa political, social at moral issues na ating ikinakaharap ngayong tayo'y nasa quagmire ng napakalaking historical revisionism sa ating bansa. Muli, paalam sa ating legendary broadcaster, Mike Enriquez.
Ito ang nanaig na balita noong Huwebes, ika-31 Agosto 2023. Dalawang bagyo rumagasa sa Pinas. Namamata ang dalawang bagyo na ang nasa vicinity ng Philippines Area of Responsibility. Isa ro'y nasa labas lamang, ilang kilometro sa ating border. Lumabas na sa gawing norte kanluran ng Pilipinas ang bagyong Goring sa China, samantalang kakapasok lamang ng bagyong Hana sa ating par. Ang dalawang bagyong ito ang nagpapalakas sa habagat na nagpapalakas sa ulan na ating nararanasan sa bansa, especially sa Luzon. Si Bagyong Goring at Hana ay ang ika-7 at ika-8 bagyo respectively na pumasok sa ating bansa sa iniestimang 20 hanggang 25 bagyong papasok sa ating area of responsibility. Nagsuspende rin ng klase para sa ika-31 at unang araw ng Setyembre ayon sa Malacanang dahil ito sa mga torrential raining na nararanasan sa buong NCR. Bermans Nagay, this is the time for what I would like to call as the Pinoy Christmas season. Did you know that Filipinos will start blaring out Mariah Carey and Jose Mari Chan, our Chinoy Christmas singing ambassador, all throughout the year? Christmas will last for the full length of all months ending in Ber, that being September, October, November, December, and until January, the Feast of the Three Kings. Then we'll have another Christmas, that being the less festive one, the Pasko ng Pagkabuhay or the Feast of Resurrection, also known as the Easter Sunday. Ito ang nanaig na balita noong Biyernes 1 ng Setyembre 2023. 9-dash line naging 10-dash line ng China. Naghain ng panibago at hindi matapos-tapos na diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China matapos ito mag-release ng 10-dash line. At least, nagbago na sila, di ba? Originality and stuff. Hindi na siya 9-dash line sa maritime boundary ng China na sumasakop sa kabuuan ng ating pagmamayaring West Philippine Sea at the Taiwan Island. Isang madahas na paglabag sa UNCLOS o United Nations Convention on the Laws of the Seas arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Nagdagdag pa nga ng isang dash line ang China upang i-assert ang Taiwan bilang makarebelyong pagmamayari ng mainland China. Now, ako medyo on the line pa between Taiwanese sovereignty/autonomy or rebellion. Ngunit ang paglabas ng quote-unquote official na mapa ng China ng kanilang karagatan ay hindi katanggap-tanggap, makasuwail at malisyosong stoking of fire that could end up conflicts in the region. Isa pa sa mga pwede natin gawin ngayon lalo na't pinupush ang pag-iimprinta at paglalabas ng opisyal na mapa as a counter sa mapang nilabas ng China at ang kanilang 10 dashes, isama na rin natin ang Sabah sa mapa ng ating teritoryo. Kaya naman natin ito back upon with sources gamit ang mga desisyon ng independent na komisyon sa UNCLOS arbitral ruling noong 2016 at desisyon ng isang Spanish arbiter na naatasang tignan ng ating dispute laban sa Malaysia. Ang paglagay natin ng proof doon ay hindi upang maibalik in this generation ng agaran ang Sabah sa ating pamamalaga, kundi para malagyan natin ng stake at posibilidad sa ulo ng mga taga-Sabah upang yakapin ang kanilang tunay na pagiging Filipino, which is gotta dangle the possibility. Tignan nyo na lang yung mga sinabi ko sa wikang Ingles sa mga nakaraang episodes ng series na ito. Ako yung nag-eksperimento pa lamang with the Tagalog thingamajig para makakuha ng captive audience, especially mga Pinoy na nakikitang inaccessible at medyo elitist ang pagsasalita ng Ingles para sa Filipino news. Ito ang nanaig na balita noong Sabado, ikalawa ng Setyembre 2023. Price ceiling para sa bigas ipatutupad na. Nagtakda na ang Malacanang sa EO39 at Department of Agriculture Secretary and President Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang price ceiling para sa bigas na ipatutupad sa ikalima ng Setyembre 2023. Maraming mga negosyante at retailer ang umalma sa itinakdang price ceiling ng gobyerno. Ginigiit nila na sila rin naiipit sa pagtaas ng presyo ng bigas at hindi nila maaaring ibenta ng palugi ang bigas na nasa kanilang inventorya na. Mula sa 50 to 65 pesos na karaniwang pangkasalukuyang presyo ng bigas ay ibababa ito sa 41 pesos per kilo para sa mga regular milled rice at 45 pesos para naman sa mga well-milled rice. Of course, hindi rin natin alam meaning nun. Dahil sa Pinas, ang alam lang natin ay ang mga brand names at kanilang lokasyon kung saan inani tulad ng Sinandoming, Denorado, or their presentation such as the Buwaghag rice variety. So, I don't really know. And there's no good dictionary for that. Ang mga multa ay nilagay sa antas simula 5,000 hanggang 1 milyong piso. Sa aking palagay, ang mandato ng
pansamantala at emphasis sa pansamantala ay maaaring maging beneficial sa mga consumer. Ngunit dapat din tayo mag-isip ng paraan para mapabuti ang ating produksyon ng bigas. Tandaan nating may malaki tayong lupang sasakahin, ngunit tayo ay patuloy na nag-i-import ng mga bigas. Hence, the price ceiling. Nasa top 10 ng Pilipinas sa produksyon ng bigas. Kailangan natin mag-invest sa mga makinarya, siyensya at research para mas lalo pang maging efficient ang ating sakahan. Hindi kakayanin ng ating mga retailer at magsasaka ang pagpasan ng mga lugi. Dapat nating imbestigahan ang mga umano'y anti-competitive practices, price gouging at rice and agricultural product cartel sa ating bansa. Sana mapakinggan tayo ng ating Presidente at Department of Agriculture Secretary. Iisang tao lang kayo. Get your act together. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition mula sa petsang Agosto 27 hanggang Setyembre 2, 2023. Mag-suggest sa more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa mga panonood mga kabayang Avorme. Like, subscribe, and follow my links and socials on Avor Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, paalam.